mo. At hindi ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi kasi ganun ang tingin sa atin ng Panginoon eh. Yes, God calls us to be humble, but not na itaw po natin ang sarili po natin. So dito po makikita sa pag-aaral na ito that words spoken in second can shape a life for decades. Diba, sabihin ko sa isang tao na wala kang kwenta, wala pa yung 1 minute eh. Tama? Lalo na kung mabilis mo salita, katulad ko, wala pa talaga yung 10 seconds, masasabi mo na. Pero, yung salita na nabanggit mo, in just speak of seconds, it can affect you or other people for a decade, for a lifetime. And lastly po, last research, a long-term study on toddlers found that children who praise for their effort develop a more positive attitude toward challenges. So, pakikita po natin sa research na ito that words shape motivation and resilience. On the other hand naman po, according sa pag-aaral, so when we say research, ito po talaga ay research-based na gather ng data. Shoutout sa gumagawa ng research dyan, sa mga grade 12, sa mga fourth year college, sa mga taga-master. Kung nag-gather talaga ng data, ng observation, yung interview, di ba? At in-analyze yung mga data na to. At according po doon, na yung mga bata pa lang, yung mga bata, syempre bata pa lang, yung mga tao na bata pa lang, kahit na simple lang yung mga sabihin natin achievement nila. Halimbawa, naayos nila yung mga, nalipid nila yung mga laruan nila, di ba, challenge yan? Kasi parang yung buong bahay, ano na siya, playhouse. Halimbawa, kahit sa mga simple bagay na dilipid nila yung mga kalat nila or yung mga laruan nila. Sa akin kasi parang, para sa kanila laruan ko. Kahit yung mga ganong bagay, kapag sila po ay praise natin, kinoment natin, sabihin natin ang very good yan, good job. Ayan. So yung mga bata po nakaka-receive ng positive affirmations. Sa ngayon na po paglaki, they tend to attempt harder tasks. So sila po ay, kumbaga, nag-try sila na try. Kahit na mahirap yung isang task, try pa rin nila, hindi sila mabilis, sumuko. They show resilience after failure. So yung mga bata na pinipraise, na bata pa lang, nasabihan ng mga positive words, malaki po yung tendency na mag-resilient po sila, at kahit na mag-fail sila, mag-try po sila ulit. And they believe, they are the people who believe they can improve. That even when they fail, alam nila na ito po ay nagiging for their improvement. So makikita po natin dito that based on research pa lang, the world even see that research that words are very powerful. It can literally shape us, shape our brain, affect us even in a long term or a lifetime. And from research to Bible, yun po yung pinapakita rin po natin. Sa Bible naman po natin, ano naman po yung mga account sa Bible na nagpapakita na the power of words, that words are really powerful. Una po, mabasa po natin sa Genesis chapter 1. Alam po natin ang lahat. In Genesis chapter 1, God created through words. Diba? Genesis chapter 1, verse 1, from the beginning, at in the beginning, God created the heavens and earth. Verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And then in verse 3, ito pong sabi, and God said, let there be light. And there was light. Sinabi lang po ng Panginoon. Diba? Pwede naman kung isipin natin, pwede naman hindi na magsalita si Lord eh, kasi si Lord all-powerful. Amen? Kahit, amen po ba? Amen. Amen, diba? Kahit isipin niya lang, or kahit literally wala siyang gawin. I-desire niya lang na magkaroon ng earth, magkakaroon. Pero, Lord, God uses words, spoken words, to create what we have right now. In verse 6, God said, let there be a vault between the waters to separate water from water.
verse 9, God said ulit, God said, let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And verse 11, then God said again, let the land produce vegetation, seed-bearing plants, and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kind. And all throughout ng Genesis chapter 1, nakita po natin that God said, let there be. And so it was. Hindi lang po sinabi ng Panginoon. Hindi lang po natapos sa word. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, ito po ay nangyari. Kung meron man po sa creation na hindi po, kumbaga hindi words yung way ni Lord in creating that as us human. Diba? Tayo po yung exception eh. Praise the Lord. Na talagang more than words ay nagtong ng greater effort si Lord to form us. But nonetheless, the rest na meron tayo, heaven, earth, water, animals, and everything, God uses the power of words to create all of that. Ganun po makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya naman po tayong lahat sa paligid po natin ito nag-exist because of the spoken word of God. Creation itself came through spoken declaration of the Lord. Pero yung mga salita ng Panginoon na yun, it's not empty. Hindi siya mga empty words na sinabi lang na, alam mo yun, di ba minsan pag nakasalita tayo, di naman natin, tayo lang negative, di naman natin siya talaga, we don't really mean it that deep. Para di ba out of emotion, minsan sobrang galit ka, sobrang inis ka, or sa ibang banda naman, sobrang saya mo, nakakabitaw ka ng pangako na parang hirap pa lang pa rin ito. Ay, ano, di ba sobrang saya mo, ay, ano sabihin, makakawin ko, tapos bilang, di ba, nahihirapan tayo. Pero sa Panginoon po, hindi po ganon. God's word are not empty, they release direction, authority, and reality. Ang salita, ang Panginoon po ng salita, hindi na siya nasalita na parang walang laman. Lagi po iyong may otoridad. And the same authority, of course, is given to us. Pangalawa po, sabi po dyan, Ezekiel declared life over dry bones. So, pangalawa po na ako sa Bible, nung nakikita po natin kung gaano po makapangyarihan, how powerful words are, is yung sa account po sa Ezekiel chapter 37, verses 4 to 10, kung saan ang Diyos po ay naman si Ezekiel. Diba? Pero hindi si Ezekiel kasi may iba kayo ng spelling. Easy, easy ito. Si Prophet Ezekiel, ang sabi niya po, sa Ezekiel chapter 37, verse 4, sabi po doon, then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. So, ang kinakausap po dito, mga dry bones, ibig sabihin, ano po ito? Buto na. Wala nang laman, asking siguro, ano ba, ilang taon na, or baka dekada na ang lumipas. Sabi po sa verse 5, this is what the sovereign Lord says to these bones, I will make breath enter you, and you will come to life. Praise the Lord. Verse 6, I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So, may purpose eh. May purpose na bakit po ito. Bakit ito ginagawa? Bakit kinuman ni Lord si Ezekiel to say these words to the dry bones? Then, sabi po dyan, you will know that I am the Lord. So, kapag ang Panginoon po, once, as we speak something, whether may conviction po sa atin ng Panginoon to rebuke someone else, or pwede namang may conviction sa atin ng Panginoon to say words of encouragement to other people, or to really proclaim His word, lagi po may purpose, and that is to make Him known. Yung po ang purpose natin while we are declaring God's word, to make Jesus known. Verse 7, ano pong ginawa? Ezekiel saw and prophesied as I was commanded. Sumunod po siya. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones come together, bone to bone. Verse 8, I looked up, and tendons and flesh appeared on them, and
skin covered them, but there was no breath in them. Wala pa. So, nung nag-proclaim po si Ezekiel, nakita niya na yung mga buto nagkaroon ng laman. Before we move on, I want to give emphasis on verse 7. So I prophesied as I have been commanded. So yung miracle po, nangyari siya, hindi naman nakinig si Ezekiel sa instruction ni Lord. Of course, importante part yun, makinig po tayo. Ano yung gustong sabihin? Or ipasabi sa atin ng Panginoon. Ano yung mensahe that God wants us to declare? Importante po yun. Pero, wala pong ma-accomplish if natapos po tayo sa pakikinig. Verse 7, sabi po, so I prophesied as I have been commanded. In short, sumunod po si Ezekiel sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Amen? Kaya po, nangyari yung prophecy. Yung sumunod siya hindi lang siya basta nakinig, tapos baka iba sa atin, sige later na lang, mamayang gabi, bukas na umaga sa isang linggo, sa isang buwan na Lord. Ang nangyayari tuloy, imbis na nagawa na yung, natupad na na-accomplish na yung purpose ni Lord, hindi na-accomplish kasi nag-stop tayo dun sa listening, hindi na tayo nag-proceed sa obeying. At sabi po doon, sa verse 9, then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come, breathe from the 4 winds and breath into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Praise the Lord. Diba? Ganun pong miracle ang ginawa ng Panginoon through the life of Prophet Ezekiel. And ano po yung way ng Panginoon? Through the power of words. Because those words again are not empty. Dito po nagsasalita na, gumagamit na po ang Panginoon ng vessel eh. In Genesis chapter 1, it is the Lord Himself who has spoken the words. Kaya, minsan sabihin natin, Sister Miriam, si Lord yung salita sa Genesis 1 eh. Sa malamang, all-powerful siya. May nangyayari talaga, it will come to pass. Pero, dito po sa number 2, gumamit na po ang Panginoon na kaya sa kanyang mga lingkod to do miracles. Yung mga bones po na yun are dry, dead, and hopeless. Wala ng pag-asa kasi wala, bones. Pero, gumamit ang Panginoon ng isang lingkod. Gaya mo, gaya ko po, para yung mga bones na yun na dry, na lifeless, na hopeless, will again come to life. Ezekiel declared the word of the Lord, and the bones come together, and life returns. So when we speak pala the word of God, as He instructed us, kahit yung mga bagay na tila ba hopeless na, yung mga bagay na parang wala ng pag-asa, yung mga bagay na akala natin, as in, wala na to eh. Parang nasa dead end na ako, kumbaga, nasa dead end ka na. But when we speak the word of God, even those hopeless and lifeless things come to life. Amen po? Amen. Amen. So dapat yung amen natin, ano din? Full of life din. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. When we say amen, we are declaring an agreement. Yun po yun. The word amen, of course, is one of the name of the Lord. Maybe some other time we will talk about it. But when we say amen, hindi lang siya, alam mo yun, para sabi daw amen, so amen. Diba? It's actually a declaration of how powerful God is, and we are in agreement sa salita po ng Panginoon. So, in here we see that sometimes breakthrough begin when we speak what God says. Again, breakthrough begin when we speak what God says. Kung ano po nalagay, kaya po may nilalagay ang Panginoon sa puso po natin, let's speak those words. Maybe sa prayer po natin, kahit, di ba, hindi naman natin plano na ipag-pray yung isang tao, or di ba mga ganun pong moment sa pag-devotion po tayo at quiet time, nabigla na lang yung mga tao na, or may mga effect, nilalagay po ang Panginoon sa puso po natin. So, we speak words. We speak prayer sa mga bagay po na iyon. We just follow the leading of the Lord. Kasi kahit po ang situation na ito ay patay na, kaya po
po iyang buhayin ng Panginoon. At last po, na account, siyempre, sa New Testament naman, Jesus spoke to that storm. Mababasa po natin yan sa Mark chapter 4, verses 35 to 39. Sabi po doon, maybe most of us are familiar with this account. Verse 35, that day, when evening came, he said to his disciples, Jesus is the one speaking here. Jesus says to his disciples, let's go over to the other city. Verse 36, leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. So may malakas po na bagyo dumating na halos masira na po yung bangka na kanila po sinasakyan. Verse 38, Jesus was in the stern sleeping, so natulog po ang Panginoon. Natulog na hindi kasi sa kanya naman, ayan naman kung may bagyo, di ba? Blessed po yun na kahit may bagyo, di ba? Nakakatulog tayo na mahimbing. Pero yung mga disciple, hindi po sila nakakatulog. Sobrang takot na takot po sila. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Diba? Parang sobrang lakas talaga ng bagyo. Kasi kung ang buto-buto naman yun, yung iba sa mga disciples, fishermen. So, diba? One or another na-experience na sila ng bagyo sa kanilang pangingisda. Nila Simon, diba? Mga pangingisda yan eh. Pero marahil, sobrang lakas itong bagyo na to, kaya talagang no choice sila. Kasi di ba tayo naman, yung mga magulang natin, or kung estudyante ka, hindi ka naman magtatanong sa teacher mo, unless hindi mo na talaga masagot yung tanong mo, di ba? So, ganun din sila, sobrang hindi marahil yung bagyo, kaya nananong sila, inisip na si Jesus, Teacher, parang mamamatay na kami, palulunod na kami, may sila na yung boat, paraphrasing, don't you care? Pero syempre si Lord in verse 39, he got up. And what he did? Rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Jesus has spoken the word, Quiet, be still. Jesus did not negotiate. Hindi na sinabi na, di ba minsan tayo pa na-pray? Please, wag nyo, malis ka na, please lang, yung bubong namin, yung balat namin. Di ba minsan, dahil tayo pa nag-pray or pag may hinihin tayo, na parang nakikipag-negotiate tayo. Pero for Jesus, He speaks with authority. And that same authority is given to us. And Jesus wants us to speak with the same authority. Na pag narinig tayo ng maaway, hindi tayo may iusap. Na please, sakit, kamalis ka sa katawan ko. Please, temptation na iwan mo ko, pero you still stay where you are, and sa kapagpuha. Diba? When we speak the Word of God itself has power in. We just need to speak it with authority as the children of God. Jesus declared, Peace, be still. And immediately, the storm obeyed Him. Jesus showed that authority can be released through spoken words, even sa mga natural calamities. Actually, sabi nila yung sa mga po nasa ano po kayo, SDRRF, Disaster and Risk Management, diba? Lahat po ng mga office ngayon, meron ng ganun eh. Required na po siya na may Disaster and Risk Management. Since marami po tayo mga natural calamities dito po sa Pilipinas. At yung mga natural calamities na yun, sinasabi nila na mahirap, isa yun sa pinakamahirap na challenge ng isang bansa. Kasi yung iba, kaya mo pang i-negotiate. Pero po mga bagyo, mga natural calamity, hindi mo pwede sabihin na bagyo, wait lang ka lang muna sa West Philippine Sea o ka muna pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi natin sila kaya pag-iusapan, di ba? Pag pumasok ka bagyo, pupasok sila. Ay, hindi ka handa. Pag lumito, ay hindi tayo handa. Di ba? Kaya nga, hindi man natin mapaghandaan lahat ng mga bagyo-bagyo na yan. O kung ano pa natural calamity ang mahalaga. Of course, tayo po personally prepared tayo for any eventuality. Pero, even yung mga bagyo na yun na mahirap bigilin sa tingin natin, yung mga natural calamity na yun, si Jesus, through His spoken words, kaya niya po yung patigilin and be quiet. So if words
have the power to shape minds, if word can build or destroy life, if words can call things into existence, if words can command storms to be still, imagine mga kapatid, what will happen if we, the people of God, begin to pray, to believe, and to declare His word with authority. Ano kaya yung mga bagay na dapat na-accomplish natin, mga kalooban ng Panginoon na dapat na-fulfill na sana natin. If we are just being constant in speaking the word of God, if we are just being constant in declaring and claiming the promises of God, ano na kaya yung mga breakthrough na sana na-experience na natin, ng pamilya natin, ng church natin, ng bansa natin, if we, His people, is constantly praying, believing, and speaking the promises of God. For sure, kung constant lang po tayo, breakthrough really happens. So, as we continue our study ngayon po umaga, let me share to you ang isang prayer movement called B320 or Breakthrough 320. At ito po ay naka-anchor sa salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 3 verse 20. Nung nakaraan po, February 15, ang buong leadership po ng Liana Church Worldwide ay nagkaroon po na tawag na vision casting. Taon-taon po yung ginagawa ng vision casting. And yung vision casting po ng February 15 ay ito po ay ibinabalot po sa aming lahat na umaten. Yung tinatawag na B320, short for Breakthrough 20, nakaakla po sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi po doon, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Pwede po yan itong basahin ng sabay-sabay. So, simulan po yan sa Ephesians ha, kasi baka iba ang sa daw. Ephesians po muna. Ready? 1, 2, 3, go! Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all We that we ask or think, according to the power that works in us. Above all. Di lang some, but above all that we ask or think. So this verse is a very powerful verse because it really shows kung gaano kalawak, kung gaano kalalim yung kayang gawin ng Panginoon. At hindi lang siya, kundi siya who works in us. Kaya po ano pong himay-himayin, bago po, before I elaborate po yung, ano ba yung B320 na yan? Ano ba yung prayer movement na yan? So before we talk more about it, ano pong himay-himayin? Ito po Ephesians chapter 3, verse 30. Sabi po sa first part ng Ephesians 3:20, now to Him who is able. Now to Him who is able. So pinapakita po dyan that God is fully capable. Sometimes we see the Lord as a loving God. Di ba? Si Lord, mahal tayo. Si Lord, pinapatawad tayo, pinakasala. Si Lord, willing pagpalangin ka. And that is true. God is love. God forgives our sins. And He even paid for our sins. And God is indeed willing to bless us. But He is more than willing. He is capable. He is capable. Ibig sabihin, God's ability is absolute. No challenge, no problem, no struggle is too big for Him. No circumstance is impossible for Him. Wala pong imposible. Ito pong now to Him who is able. Sinasabi po dito na wala pong imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Wala. Ano po bang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 32 verse 17? Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Wala pong mahirap sa Panginoon. Ang Diyos na kayang lumikha na ang Diyos na lumikha actually ng langit at lupa. Ang Diyos na nag-protect kay Noah at sa kanyang pamilya,
feeling ko 20 years pa or 10 years pa bago ito matupad eh. Ano po, or maaaring hindi sa atin personally, maaaring sa bansa natin. Di ba? Kaya kaya mabibigyan ng justisya yung mga issue, yung mga tungkol sa blood control, tungkol sa mga nangyayari sa lipunan natin. Parang, Lord, kailan kaya ito mabibigyan ng justice? Di ba? Minsan kahit sa work natin, marami tayong experience na parang wala nang pag-aslan eh. Siyempre, ang kalaban mo, boss mo. Diba? Wala na yan. Nahimik ka na lang. Kasi they are people of authority eh. So, sino pa sa atin ngayon or maaaring mahal po natin sa buhay, may sakit. Malalayong sakit. Maaaring iba po sa atin nakakaranas ng financial problem. Dahil hindi lang basta, wala lang sa init, kundi maaaring iba sa atin may malaking utang. Diba? Or maybe some of us, mga experience mo problem in terms of relationship na hindi na okay yung relationship mo with your spouse, with your children, hindi na okay yung relationship mo sa kapatid mo. Ano po yung mga problema na kinakaharap po natin ngayon? Have confidence, kapatid, that when we pray, we are not asking a limited being for help. Pag nanalangin po tayo, yung Diyos na ating pong kinakausap, hindi po limited yung kakayanan niya eh. He is the unlimited God. Have confidence that when we pray, we are asking from the God who can do impossible. Matthew chapter 19 verse 26. With man, this is impossible, but with God, all things. Hindi lang few things, hindi lang some things, but all things are possible. Lahat ng bagay. Lahat kaya pong gawin ng Panginoon. We just really need to ask Him in faith, and ask Him according to His will. God is capable, and He is capable to do immeasurably more. That is the second part of the verse. To do immeasurably more. So, number one, God is capable. Kaya gawin ng Panginoon lahat ng bagay. Pero, when He works, God works, exceeds our limits. Kaya nga po minsan, di ba? Experience niyo po yun, na may pinapalalangin ka, tapos ma-amaze ka. Kasi although nag-expect ka naman, syempre tayo, nag-expect naman tayo, tutukuyin ng Panginoon ang panalangin natin. Pero minsan magugulan ka, na ito na yung pinag-pray mo, pero kanina ko ng Panginoon. Tapos, minsan nakaka-amaze din how God answers our prayer. Indeed, pinapakita na that He is really beyond human calculation. When we say immeasurably more, immeasurably means great. That it cannot be measured. Di ba? Parang, diisip ko pa lang di ba bilang isang math teacher, lahat ng gamit, syempre sinusukat namin, compute, di ba? Paano kaya yung, iniisip ko, paano kaya yung kaya be measured? Eh kasi may million, may billion, may trillion, may zillion, so parang natin yun, ang hirap na i-comprehend. Because God is, again, beyond human comprehension, beyond human calculation. So, kumbaga, sa measurement pa lang, sabihin natin length. Parang gano'ng kahaba yung cannot be measured. Di ba? Ang iisipin mo parang yun yung parang nakakagis ka rin. Di ba? Na hindi nila kayang i-measure or sukatin ang plano at ang kayang gawin ng Panginoon. God's ability and blessings go far beyond what we can count, plan, or even imagine. Kaya yun na nakakamiss minsan sa mga answered prayer natin. Ako po sobrang na-amaze po ako kung paano po tinuwa ng Panginoon yung prayer ko Nag-a-apply po ako sa public school. Kaya kita-kita ko kung paano gumawa ang Panginoon, kung paano talaga kung paano talaga na-realize ko lang yung later on kasi syempre po, because na po nila namatalan na po ako ng trabaho sa isang private school, alam naman po na karamihan yan. Tapos, syempre dumating na tayo sa point na God is calling us to resign. Kasi nag-resign po ako, wala pa po ako nahanap. Matapang po tayo syempre. Wala pa po ako nahanap na trabaho. Pero syempre may mga ina-apply na po ako. Kasi iba, di ba? Dapat bago ko mag-resign, may trabaho na. Syempre, pagka
nasa dorm mo dito sa Apex School, so mag-resign ka na, mag-resign ka na. Diba? Although may mga worries, may mga hesitations, may mga doubt, but still we obey. Kasi alam niyo po, tatlong school po yung pinasahan ko doon ng folder ng application for ranking. Sa North, sa East, saka sa Area 1. Yun po yung mga school na pinagpasahan ko po. Tapos nag-demo, nag-uutro po tayo sa process. Nakapag-demo na po ako sa ibang school. Sa West po pala ako muna nag-demo kasi part po yun ng application. Tapos, hindi na ako tumuloy sa Dasma North nung tinawagan po ako kasi may ongoing po yung klase namin sa APEC so may klase pa habang application. Then later on, tumawag po sa akin yung hindi siya DJ President, yung DJ Press para senior high school. Kasi elementary school yung guru ng DJ Press. Yung senior high school po sa Area 1, natawagan nila ako. At that time, meron pong major event sa school. Tapos, yung proponent po ng major event na yun ay ako. So, hindi ako pwede mong absent. Kaya syempre, gusto naman natin graceful exit ka sa work. Na kahit nag-resign ka na, syempre, naayusin mo yung trabaho mo. So, nung cut the story short, hindi na ako makakapunta dun sa demo. Mahalaga 35-point system po kasi yun eh. So, diba, measurably, ayun po namin measure. Pointing system siya na, yun po yung pinakamalaking component, 35 points. So, hindi na ako makakapunta. Pero, nag-pray ako sa Panginoon, sabi ko kay Lord, Lord, kung kalooban mo po na baka pag-demo ako, gumawa ka po ng paraan. Pero kung hindi na talaga. And then, parang night, hindi na ako naghanda for demo. Pero kinagabihan ng university ko, Warsaka. Sabi niya, walang pasok kasi may heat wave. So, praise the Lord, di ba? Parang walang pasok. So, gabi po yun, naghanda ako for my demonstration. Kinabukasan. Glory to God. Napagdaanan po natin, natapos natin yung demonstration, natapos yung buong process. And then, nagulat pa ako, before pa ako matapos ng contract ko sa APEC, tinawagan po ako ng paliparan ng senior high school for requirements, for the glory of God. Alam mo po, hindi ko sa pwede. Alam mo na po napasa po di ba ako sa ibang school? Sabi po talaga dun sa DJ Press na lang, para mabilis. Sabi po talaga dun sa DJ Press, na kung walang dito tawag doon, item para sa major mo. Sabi niya, walang item para dyan. Tapos sabi niya, kung gusto mo, nalahin kita mo sa math. Kasi ang major ko po, electronics engineering, hindi talaga math. Sabi niya, since marami na bang units sa math, ilagay lang kita sa math kasi math yung kailangan namin. So, to cut the story short, nilagay na ako doon sa listahan ng mga teacher applicants sa math. At yung application ko po sa DJ Press, yun po talaga yung ginamit ni Lord para ma-hire ako sa public school. Kasi wala po masyadong item para po dun sa major ko eh. Wala masyadong item for computer, for electronics, halos wala po talaga. So, ibig sabihin pala, na-realize ko later on na talagang galing ni Lord, no? Kung siya talaga gumawa ng paraan kasi hindi ko siya na-expect. Talagang hindi ko, parang after all of those things, na-realize ko talagang si Lord talaga kapag may gusto siyang ibigay na sa'yo. And I was really amazed. Alam ko, parang sa iba, ang simple lang na nangyari. Pero personally po sa akin, sobrang amazing po siya na kung hindi pala ako tumuloy sa application ko doon, more likely, hindi po ako ma-hire sa public school. Kasi yung application ko po doon sa DJ Press, yung ginawa way ni Lord para ma-hire po ako. Pero sa ibang school naman siya, sa Paliparan 3 Senior High School. So, meron napakabuti ng Panginoon na kahit ina-expect mo naman, natutuloy ng Panginoon yung prayer mo, but the way God answers our prayers is really amazing. And hindi mo siya kaya sukatin. And it is immeasurably now, more pa. When we say more, God shows that His work is always greater. Ibig sabihin, it will always exceed our biggest dream and deepest prayers. We as human cannot contain the power of God. Kasi it is immeasurably more. God can do more than what we see as possible because His resources and power are infinite mo pala. Dahil immeasurably more, it only speaks about God's infinite power and infinite resources. Kaya pa nag-pray po tayo. Diba?
prayers. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So dito po, napakaganda po itong verse na to kasi pinapakita, bakit pa tayo gusto i-bless ng Panginoon abundantly? Why God wants to bless us immeasurably more. Sabi po sa dulo, lahat po ng blessing may purpose eh. Mahalaga po yun eh, sabi po sa dulo. So that, ano po, you will abound in every good work. God bless us, not just to bless us. God blesses us abundantly para hindi lang para masabi na bless tayo, mayaman tayo, or whatever. Pero God bless us kasi gusto niya na patuloy naman po nga yung good works. Of course, we know good works cannot attain salvation. But good works is evidence that Christ lives in us. God's provision is beyond sufficiency and empowers us to do good works. That is His purpose for blessing us, so we may abound in good works. So again, mga kapatid, when we pray, we should ask beyond our small ideas, believing that God can do more than we plan or dream. Kahit yung mga sa panaginip natin, di ba, minsan parang imposible yung mga mapakingin pa natin mga blessing eh. Di ba, sure, mga ganyan. Pero, sabi ng Panginoon po, all of those are possible. And, karugtong po nun, Ephesians 3 verse 20, immeasurably more than all we ask or imagine. Imagine, so ibig sabihin, it surpasses kung ano man po yung prayer natin. And, hindi lang prayer, kundi imagination. Kasi di ba minsan, yung prayer natin limited eh. Pero minsan yung mga imaginations po natin, yung mga pangarap po natin, marami po tayong mga bagay na nag-imagine yung mga pangarap sa buhay that goes beyond our spoken prayer. So, ang Panginoon po, when He works, it is beyond what we can ask and beyond what we can imagine. Ito po pinapakita that God works is not limited by our faith, our imagination, or our plan. He often surprises us with blessing we didn't anticipate. So pinapakita lang po dito na when we say, immeasurably more than all we ask or think. May mga blessings po na binibigay sa atin ng Panginoon, higit pa sa kaya natin isipin. Because His thought and His ways and His wisdom is always far greater than what we can comprehend. In Isaiah 58 verses 8 to 9, ano pong sabi doon? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. So, sinasabi po dito na kung ano man po yung kaya natin isipin, ano po yung pinakamagandang bagay na kaya natin imagine? Sige na, ano tayo ngayon, subukan natin, mag-practice tayo sa ulit. Sige, isipin po natin, sintihan na lang natin para matali. Imagine nyo ngayon yung inyong pong dream house. O yan, sige, pagkanahin po natin yung break po natin, exercise po tayo. Ilang floors po meron yan? Ilang kwarto po ang nai-imagine natin ngayon? May swimming pool ba yan? May garden ba yan? Sa parking lot, ilan yung sasakyan nga siya? Sa ating dream house. O, meron ba, gano'n ba kalaki yung kitchen ng dream house natin? Gano'n kalaki yung living room? May walk-in closet ba yan? I-imagine natin. Ano ang kulay? Ano yung peg natin na design? For sure, yung mga ini-imagine ba ating bahay ngayon, sobrang ganda niyan. Pag-enda na yung kapatid. God can do more than what we are imagining right now. Because His thoughts is higher than our thoughts. And what He can do is beyond what we can imagine. Kaya naman, do not limit God by only asking for what you can think is possible. Di ba minsan, kahit ako hindi ako doon eh. Siyempre, kasi alam na pag-adult ka na. Realistic na dapat, smart eh. Realistic, attainable, time-bound, di ba? Kaya dapat tinuturo sa atin eh, sa school. Di ba? Dapat na-set ka ng goals, smarts, specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Tama naman.
picture na sabi po na, ni Ate Miriam, dapat daw po beyond. Di ba? Tama naman po yun, na smart yung goals natin. However, lagi pa rin nalandaan that God is beyond measurable. Diba? He can attain more. Through Him, we can attain more than what we can think. So when we pray, let's ask boldly. Maging bold po tayo sa mga prayers po natin. Be bold in your expectation and trust. Ito po yung pinakamahalaga eh. Trust that God can exceed your imagination and your prayer. Let us dream the dream of God for hindi lang para sa sarili po natin. Let us also dream and pray for breakthroughs in our ministries, in our church, in our family, and ito po kailangan in our nation, in the whole world. Diba? I hope that when we dream, when we pray, when we ask, hindi lang sa sarili po natin, kundi hindi lang sa pamilya natin, but even for our church and for our nation. Diba? Kasi ang Panginoon po, hindi naman meron po tayo ngayon. Next po, sabi po dun sa Ephesians 3 verse 20, according to His power. Ayan. God works through His divine strength. Pinapakita po dito that when God works, it is not according to anyone's capability. Di ba tayo po minsan gano'n? Di ba, dahil halimbawa sa mga estudyante, di ba pa may group work? Di ba? Minsan nalilimitahan yung ginagawa mo kasi meron kang isang grupo na hindi pa ginagawa yung ginagawa niya. Hanap naman yung bayan. Di ba? Sabi siya parang, nakakainis naman, Lord, parang yung project po namin hindi matapos kasi isa namin roommate, hindi ginagawa yung part niya. So nalilimitahan yung capability mo. Sa work din, di ba minsan gano'n? Pag may trabaho, hindi ka naman soloista, grupo kayo, yung trabaho, sana natapos na, yung trabaho, sana maganda yung output, pero dahil may mga nakadepende ka sa mga katrabaho mo, nalilimitahan. Pero ang Panginoon po, hindi siya nalilimitahan eh. Kahit nasabihin natin na minsan mag-fall short po tayo, kahit na minsan limitado po tayo bilang tao, limitado ang kayanan natin. Pero ang Panginoon po, kahit na we are limited, He is unlimited. Kasi hindi siya nakadepende sa atin. God works through His divine strength. So, minsan iniisip natin na dahil limitado ang kayanan natin, hanggang ganito lang. Siguro hanggang ganito lang yung answer prayer. Siguro hanggang ganito lang yung kaya gawin ni Lord sa buhay ko. Kasi in the first place, limitado lang ako eh. Minsan iniisip natin na dahil may nagawa tayong mali, minsan nagiging unfaithful tayo, or minsan may mga commands si Lord na hindi natin nasusunod, di ba? Naman tayo lang perfect eh. Minsan may mga commands sa Bible na we fall short in terms of obedience. And sometimes we think that because we fall short, God will also fall short. Pero hindi po kapatid. Kasi hindi naman nakatipend sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. He depends on Himself, on His divine strength, and on His divine power. Di ba may kanta po na gano'n? And then part nakakanta yung magtuturo, di ba? Pero parang kabahan. Hindi mo na nakakanta. Sabihin ko na lang po. Di ba? Kaya sa mga favorite song ko talaga, when it comes to about how great God is yung kantang You Are God Alone. Bernie, okay lang. Tanawa mo lang yung tala, hindi ka namin din. Hindi mo nakakanta, huwag mo kayong kabahan. Yung mga kinaganawa ka nakabahan na. Sabi po doon, sa verse 1, ito ba yung favorite kong part ng kanta yung verse 1? Sabi po, you are not the God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Di ba napakaganda po na ang Panginoon po natin, hindi siya gaya ng ibang Diyos na ginawa ng tao. Hindi siya gaya ng ibang Diyos na ito lang yung kayang gawin. Na yung kaya na minsan pagdating doon, di ba sinasabi na po nila, ilipin ko pa yung Diyos mo, ay kailangan pakikirin yung Diyos mo. Si Lord po hindi ganun eh. It's never been, yes, God uses us as instrument to fulfill His purpose according to His will. Gumagamit po siya. That is His style. Gusto niya po magkaroon tayo ng bahagi.
in fulfillment of His will. But the Lord has never been dependent on us. So kapatid, ano man ang kahinaan mo, still God work according to His power. Minsan, may pagkukulang man tayo, still God work according to His power. May mga pagkakataon man that we fail and we fall short of His glory, still God work according to His power. His work is dynamic and purposeful, guiding both our desires to will and our acts to act. Kaya naman, whatever we face, meron na tayo sa mga sariling weaknesses, umaarapan po tayo sa mga obstacles, or may mga kontrabi naman, mga opposition sa buhay po natin. God's power is active and available for all of us. We just need to tap on that power. Kaya po, lalo na po tayong magtiwalang manangan sa ating pong Panginoon. And malapit na po ito. Next po, sabi po dito, that is at work within us, ating pong mga believer. This is the last part. God empowers believer. Sabi ko nga, God is immeasurable. God is great, He is glorious, and God uses people. He empowers, He works within us. Kasama po natin ang Panginoon. Kaya naman, di ba, ano po ang sabi sa Romans chapter 8, verse 11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, the Spirit of God lives in us, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in us. The Holy Spirit lives in us. He is the one who enables us to do things more than or beyond our capability. It means, di ba, if Jesus can raise someone from the dead, if we have faith, we can do the same thing. Di ba, if we have faith, as small as mustard seed, we can command a mountain to move and to go from one place to another. Kaya, ito na ang panahon, kapatid, na hindi tayo buhay tayo na hindi talunan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka Hindi tayo talunan. talunan kung buhay tayo. We just need to tap on the power of the Lord. At, kaya nga po, di ba sinabi ko kanina, we have a prayer movement called Breakthrough 3:20, a simple yet powerful faith declaration anchored in Ephesians 3:20. So, Breakthrough 3:20 po, ito po isang prayer movement na simple and yet powerful prayer for ourselves, for our family, for our church, for our